Ang simbahan ay kalahating madilim, kalahating buhay sa liwanag ng mga kandila. Tahimik, maliban sa kaluskos ng mga paa sa malamig na sahig ng marmol. Hating gabi na. Sa gitna ng katahimikan, naroon si Ana Robles, nakaluhod sa ikatlong hilera mula sa altar, nakayuko at halos hindi gumagalaw. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Galing siya sa ospital. Isang shift na punang sigaw, dugo at kamatayan. Ang mukha niya'y may bahid pa ng pagod, ang mga matay tuyot sa luha. Hindi siya dumiretso sa bahay. Hindi rin siya nagtanong kung bakit. Parang otomatikong lumakad ang mga paa niya patungong simbahan. Parang may humatak. Habang binibigkas ng pari ang liturhiya ng Eukaristya, hindi mapakali ang loob ni Ana. Hindi dahil sa ingay, dahil sa kabaligtaran. Ang tahimik na simbahan ay parang salamin ng sariling pagkabingi niya sa Diyos nitong mga nakaraang buwan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan ay narito. Tumayo ang mga tao. Isa-isa silang lumapit. Tumayo rin si Ana. Hindi siya sigurado kung nararapat pa siyang lumapit. Ilang linggo na siyang hindi nakakapagkumpisal. Pero ang dami ng sugat sa mundo ang naging kumpisal niya. Baka sapat na yon. O baka hindi. Pero tumuloy pa rin siya. Corpus Christi, bulong ng pari. Amen, sagot ni Ana, mahina, at tinanggap ang hostya. Pagbalik niya sa kanyang upuan, napansin niya agad ang kakaiba. Dumikit ang hostya. Hindi lang basta-basta. Parang may puwersang pilit itong pinananatili sa itaas ng kanyang bibig. Sa loob ng ilang segundo, hindi siya gumalaw. Hindi makapagsalita. Hindi makalunok. Walang sakit pero may bigat. Hindi pisikal, espiritual. Parang huminto ang oras. Manatili ka. Hindi niya alam kung narinig niya ito o kung ang puso lang niya ang nagsabi. Pero malinaw. Isang tinig sa katahimikan. Isang utos, isang paanyaya. Tumulo ang isang luha mula sa kanyang mata at walang nakapansin. Pagkatapos ng misa, hindi agad umalis si Ana. Nakaupo siya sa mismong pwesto, hawak ang maliit na krusipihong suot sa kanyang leg. Sinapo niya ang bibig at doon lang niya napansin na matagal nang natunaw ang hostya. Pero ang bigat sa dibdib ay naroon pa rin, hindi na bigat ng trabaho, kundi bigat ng presensya. Pag-uwi niya, hindi siya agad nakatulog. Nakaupo siya sa kama, hawak ang isang lumang kwaderno na dapat ay para sa mga reseta at medikal na tala. Ngayon, magiging ibang talaan ito. Ngayong gabi, sa isang ordinaryong misa, hindi natunaw agad ang hostya. Dumikit siya. At sa ilang minuto, parang naroon si Jesus mismo, tahimik pero naroroon. Ilang araw ang lumipas. Sa bawat oras ng katahimikan sa ospital, sa pagitan ng palitan ng gamot, sa elevator, sa kantin, iniisip niya ang karanasang iyon. At habang sinisikap niyang baliwalain ito, mas lalo siyang kinakalabit ng alaala nito. Noong linggo, bumalik siya sa parehong simbahan. At sa likod ng simbahan, may nakapaskil, isang buletin tungkol sa isang bagong dokumento mula kay Papa Leo Lassi na pinamagatang ang katahimikan ng Diyos sa Eukaristya. Napakagatlabi si Ana. Parang tumama sa kanya ang mismong pamagat. Nang matapos ang misa, dumiretso siya sa opisina ng parokya at humiling ng kopya. Hindi agad siya pinayagan, pero nang sabihin niya ang naramdaman niya sa nakaraang linggo, tahimik na inabot sa kanya ng madre ang isang printout. Sa bahay, binasa niya agad ang dokumento. Kung ang hostya ay hindi agad natutunaw sa panlasa ng tumanggap, huwag baliwalain ang sandaling iyon. Maaaring may layunin ang Panginoon, manatili, magsalita, magpagaling. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng mensahe. Sa katahimikan, madalas naroon ang pinakamalalim na paanyaya. Papa Leo Rossi. Parang sinapian siya ng kuryente. Paulit-ulit niyang binasa ang talata. Hindi niya alam kung dapat siyang matakot o mapaluhod. Pero alam niyang hindi ito guni-guni. Hindi na. Kinabukasan, habang nasa duty, isang doktor ang lumapit sa kanya. Si E. Ramos, isang mahigpit na profesional. Ana, kamusta ka nitong mga araw? Tanong nito, tila may pag-aalala. Maayos naman po, Dulcie. Bakit po? Napansin ko lang. Para kang hindi dito. Parang may bumabagabag. Nag-alinlangan si Ana. Pero para bang may nagtulak sa kanya. Dot, naranasan niyo na ba? Yung hostya na dumikit sa panlasa ng matagal.
Tahimik si E. Ramos. Tumingin sa kanya. At ngumiti parang lihim na nabisto. Bulong nito. Isang beses. 20 taon na ang nakaraan. Pero hindi ko iyon makalimutan. Akala ko ako lang. Nanlamig ang likod ni Ana. Bakit hindi nyo kinuwento? Dahil sino bang makikinig? Pero ngayon baka dapat mo na siyang pakinggan. Noong gabing iyon, muling bumalik si Ana sa simbahan. Habang nakaluhod, hawak niya ang dokumento mula kay Papa Leo Racie. Isang tanong ang bumigkas sa isip niya. Bakit ako? At ang sagot ay dumating hindi sa anyo ng tinig, kundi ng alaala. Alaala ng kanyang ina na palaging nag-aalay ng dasal bago kumain. Alaala ng gabing sinamahan niya ang isang pasyenteng walang pamilya sa huling hininga nito. Alaala ng sariling pagluha, mag-isa, sa sulok ng chapel ng ospital. Baka hindi ikaw ang pinili. Baka ikaw ang sumagot. Nagpatuloy ang kanyang pagninilay, at sa mga sumunod na araw, napuno ang kanyang diary ng mga tala, hindi ng mga paliwanag, kundi ng mga tanong. Pero isang tanong ang paulit-ulit niyang binabalikan. Panginoon, anong ibig mong sabihin sa pamamagitan ng simpleng hostyang ito? Sa kasagsagan ng pagdududa, isang bagong mensahe mula sa Vatican ang inilabas. Isang bagong sulat mula kay Papa Leo Racie, inilathala sa online portal ng Archdiocese. Pamagat nito, ang hostya ay hindi isang katahimikan, ito ay panawagan. Muli, kinilabutan si Ana. At doon niya napagpasiyahang kailangan niyang maintindihan ito. Hindi lang para sa kanya. Baka may iba pa. Baka marami sila. At kung totoo man ito, may layunin ang lahat ng ito. Hindi para sa emosyon, kundi para sa misyon. At sa misa ng susunod na linggo, sa gitna ng katahimikan matapos tumanggap ng komunyon, muli nanatili ang hostya. Mas matagal. Mas tahimik. Pero sa puso niya, mas malinaw ang lahat. At sa huling segundo bago matunaw ang hostya, parang may narinig siya. Simulan mo. Nagsimula ang Lunes na parang karaniwan, matao ang ospital, may sirang elevator, at ang amoy ng alkohol ay parang usok sa bawat sulok ng koridor. Pero sa loob ni Ana, walang karaniwan. Parang bawat tunog sa paligid niya ay nakatimpla sa isang frequency na hindi niya marinig. Ang kanyang katawan ay gumagalaw sa routine, pero ang isip niya ay nakaangkla sa isang panaginip na hindi niya maipaliwanag at hindi rin niya matakasan. Sa bawat hakbang, dala-dala niya ang tanong, ano ba talaga ang ibig sabihin ng hostyang iyon? Bakit hindi ito natunaw agad? At bakit hindi niya ito makalimutan? Sa kalagitnaan ng break niya, dinala niya ang laptop sa isang sulok ng cafeteria. Hindi siya nagbukas ng social media gaya ng dati. Sa halip, pinindot niya ang search bar at dahan-dahang nag-type. Pope Leo Racie Homily Eucharistic Science Year. Ang unang mga resulta ay karaniwan, mga General Vatican Press releases, theological summaries, mga balita. Wala siyang nakita na kapareho ng dokumentong natanggap niya noong isang linggo. Hanggang sa ikalawang pahina ng search, may isang link na halos hindi halata. Ad Celestem Vocem, mga homilya ni Papa Leo Racie sa mga panahon ng katahimikan. Inilathala ng isang minor seminaryo sa Italia. E-file. Walang cover photo. Simpleng text. I-click niya ito. Bumungad ang pahina, Latin ang pamagat, pero Filipino ang unang paragraph. Ang katahimikan ng Eukaristya ay hindi katahimikan ng kawalan. Ito'y katahimikan ng lumikha habang nagsasalita siya sa pamamagitan ng presensya. Kung minsan, sa gitna ng komunyon, dumidikit ang hostya, hindi dahil sa biology, kundi dahil sa biyaya. At ang biyayang ito ay panawagan, hindi pantasya. Nanlambot ang mga tuhod ni Ana. Parang may biglang humawak sa kanyang balikat, at hinaplos siya. Sa ilang segundong iyon, nakalimutan niya kung nasaan siya. Hindi cafeteria. Hindi ospital. Hindi mundo. Para siyang inabot ng tinig na hindi kailanman ginamit ang boses. Nag-scroll pa siya. Isa-isang binasa ang mga bahagi. Kapag ang hostya ay hindi agad lumulunok, tanungin mo, Panginoon, anong nais mong sabihin? At higit pa roon, makinig ka. Dahil hindi lahat ng salita ay dumadaan sa tenga. May mga pangungusap na dinadaanan ang kaluluwa. Sa isang pahina, may kwento ng isang madre sa Pransya na nakaranas ng parehong bagay. Sa kanyang diary, isinulat niya na matapos ang hindi matunaw na hostya, nakatanggap siya ng panawagan upang itatag ang isang bahay ampunan. Niyugyog si Ana.
Parang binubuo sa kanyang isipan ang posibilidad na hindi siya nag-iisa. Tumigil siya sa pagbasa. Tumingin sa salamin sa dingding ng cafeteria at tinanong ang sarili. Nababaliw na ba ako? Pero hindi ito kabaliwan. Kung baliw siya, bakit ang mismong Santo Papa ang nagsusulat tungkol dito? Pagka-uwi, nagprint siya ng kopya ng buong homilya. 20 pahina. Ipinatong niya ito sa tabi ng kanyang journal, na ngayon ay halos kalahating puno. Sa loob ng 3 linggo, halos gabi-gabi siyang sumusulat, hindi bilang eksperto, kundi bilang saksi. Hindi niya sinasabing alam niya ang totoo. Pero alam niyang may nangyayari. Makalipas ang ilang araw, nagpasya siyang dumalo sa isang seminar sa katedral tungkol sa Eukaristya at buhay panalangin. Hindi niya inaasahang maraming tao, pero puno ang silid. Isa sa mga panelists, isang seminaristang nagngangalang Lucas Mateo. Gwapo, matalino ang dating, at may karismang mapapansin kahit hindi mo gustong pansinin. Pero ang mas pumukaw sa kanya ay ang sinabi nito. Marami sa atin ang naghahanap ng mga tanda. Pero ang problema, kapag dumating ang tanda, tinatawag natin itong guni-guni. Nagtaas ng kamay si Ana. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Pwede po bang magtanong? Sister. Go ahead, sagot ni Lucas. Ano po ang opinyon niyo sa mga karanasang, halimbawa, ang hostya ay dumikit sa panlasa hindi agad natunaw at may tila mensaheng spiritual? Tahimik ang silid. Si Lucas ay napatingin sa kanya ng diretsyo. Sa personal kong pananaw bilang seminarista, anya, marami sa mga karanasang ganito ay kailangang i-discern ng maigi. Pwedeng biological. Pwedeng psychological. Pero hindi natin dapat isara ang pintuan sa posibilidad na nagsasalita ang Diyos. Ang tanong ay, handa ba tayong makinig? Pagkatapos ng seminar, lumapit si Ana kay Lucas. Salamat sa sagot mo kanina. Ikaw yung nagtanong tungkol sa hostya, di ba, ngiti niya. Hindi ko alam kung sino pang tatanungin. Pero may nabasa ako. Homilya ni Papa Leo XII. Yung Ad Caelestem Vocem. Yes. Nagkatinginan sila. Sa katahimikan ng tingin, nagkaunawaan. Pareho silang may alam. Pareho silang naghahanap. Bakit mo ito siniseryoso? Tanong ni Lucas. Kasi ayokong malampasan ang isang paanyaya ng Diyos na hindi ko pinansin. Tumango siya. Sabihan mo ako kung may mababasa ka pa. Baka pwede nating himay-himay ng sabay. Mula sa araw na yon, nagsimula ang hindi inaasahang pagkakaibigan. Nagpapalitan sila ng dokumento, diary entry, homilya, at tanong. Wala pang sagot, pero may kasamang naghahanap. Kinagabihan, habang binabasa ni Ana ang huling bahagi ng homilya, napatigil siya sa isang linya. Ang mga hindi naririnig ay minsan ang pinakamaingay. Huwag matakot sa katahimikan, dahil sa loob nito, ang Diyos ay sumisigaw sa puso. Napahawak siya sa kanyang dibdib. At sa biglang pagtigil ng ulan sa labas, narinig niya ang mismong damdamin na matagal nang nakatago, Panginoon, handa na akong makinig. Maagang nagising si Ana noong Sabado. Wala siyang duty. Walang alarms. Pero para bang may tumulak sa kanya mula sa kama. Sa loob ng utak niya, umiikot ang parehong mga tanong mula sa gabi-gabi niyang pagsusulat. Parang may naiwang boses mula sa isang panaginip na hindi niya matandaan, isang tinig na walang tunog, pero hindi rin mawala. Nilinis niya ang mesa kung saan naroon ang kanyang journal, ang mga printout ng homilya ni Papa Leo XII, at ilang papel na puro underline at annotation. Sa gitna ng pag-aayos, may isang sobre na nahulog mula sa pagitan ng mga papel. Hindi niya naalala kung kailan ito inilagay doon. Puting sobre, walang sulat sa harap. Binuksan niya ito. Nasa loob ang isang maliit na papel, kung naghahanap ka pa ng sagot, bumalik ka sa simula. Archives. Hindi niya alam kung sino ang nagsulat. Walang lagda. Walang palatandaan. Pero ang papel ay may bahid ng alikabok, parang matagal nang nakatago. Archives, tanong niya sa sarili. Biglang naalala niya ang isang kwento ni Lucas. May binanggit ito tungkol sa lumang bahagi ng seminary library, kung saan nakaimbak ang mga hindi pa na-digitize na dokumento, karamihan ay hindi pa naisasalin sa lokal na wika. Marami raw ditong hindi nabibigyang pansin, mga lumang sulat, talumpati, at spiritual notes ng mga papa, kasama raw si Papa Leo XII. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Kinontak niya si Lucas. Pwede ba akong makapasok sa seminary library? Text niya.
Ngayon na ngayon, sagot ni Lucas. May kailangan akong hanapin. Sinong nagsabi? Hindi ko alam. Pero alam ko lang kailangan ko siyang makita. Pagdating niya sa seminaryo, sinalubong siya ni Lucas sa gate. Medyo magulo ang buhok nito, halatang hindi inaasahan ang pagbisita. Anong hinahanap mo? Tanong ni Lucas habang papasok sila sa lumang bahagi ng library. Isang bagay na hindi ko alam ang itsura. Pero alam ko kung anong pakiramdam kapag nakita ko na. Tahimik si Lucas. Hindi na nagtanong pa. Pagdating sa likod ng silid-aklatan, may isang lumang kabinet na may nakasulat na non-cataloged, do not circulate. Binuksan ito ni Lucas gamit ang lumang susi na hawak niya bilang librarian volunteer. Sa loob, may isang kahon ng mga dilaw na sobre, bawat isa ay may seal ng Vatican. Nakatala sa mga sulok ang petsa, 1,970, 1,981, 1,985. Lahat ay may parehong label, Epistula ad Animam, sulat sa kaluluwa. Mga sulat yan ni Papa Leo Rossi, bulong ni Lucas. Hindi pa nailalathala sa publiko. Raw text. Spiritual letters sa mga laiko, madre, at pari. Personal. Mystical. Kakaiba. Nanlaki ang mata ni Ana. Pwede ko bang hiramin? Technically, hindi. Pero hindi mo rin naman ito nakita dito, ngiti ni Lucas. Umuwi si Ana na parang may bitbit na lihim mula sa langit. Binuksan niya ang unang sobre. Ang petsa, Setyembre 3, 1983. Ang umpisa. Sa kaluluwang nagtatanong. Hindi ka nag-iisa. Kung ang hostya ay dumidikit sa iyong bibig, huwag kang matakot. Ako man ay nakaranas nito sa aking kabataan. Hindi ito kababalaghan. Ito ay mensahe. Ito ay paanyaya. Tumulo ang luha ni Ana. Mula sa isang tao na itinuturing na pinakamakapangyarihang leader ng simbahan, isang pag-amin ng mistikal na karanasan. Hindi niya ito inaasahan. Binasa pa niya ang mga susunod na sulat. Iba-iba ang boses, may para sa isang madre sa Uganda, para sa isang batang seminarista sa Ireland, para sa isang ina sa Brazil. Lahat sila nakaranas ng katahimikan sa komunyon na may bigat na hindi maipaliwanag. At sa bawat sulat may tanong. Hindi sagot. Hindi dogma. Kundi tanong na may laman. Anong tinig ang sinisikap mong hindi marinig? Kanino mo isinara ang puso mo na ngayon nais kong buksan muli? Kung hahayaan mo akong manatili, anong bahagi ng iyong buhay ang kaya mong ibigay? Ilang oras siyang nagbasa. Puno ng highlight, underline, sulat sa gilid. Tumigil siya sandali para huminga at saka binuksan ang kanyang journal. Sa unang pahina, isinulat niya ang pamagat. Ang aking mga sagot. Pahina pagkatapos ng pahina, sinimulan niyang tugunan ang mga tanong ng Papa. Hindi para sa sinuman kundi sa sarili niya. Hindi siya sigurado kung tama ang ginagawa niya. Pero alam niyang kailangan niyang isulat. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Ana ang isang pagbabago. Sa bawat komunyon, hindi na lang basta dumikit ang hostya, kundi tila may kasamang init, parang bugso ng liwanag na pumapasok sa dibdib. Isang damdamin na hindi niya kayang itanggi, ang naroroon si Jesus. Tunay. Tahimik. Matagal. Isang gabi, habang nagsusulat, may napansin siyang pattern sa mga sulat. Sa bawat liham, may ginamit na pariralang inuulit-ulit, higit pa sa lasa. Napakunot siya ng noo. Anong ibig sabihin ni Papa Leo Rossi sa higit pa sa lasa? Binuklat niya muli ang isa sa mga liham. Sa bandang dulo, nakasulat. Kapag ang hostya ay dumikit, kalimutan mo ang lasa. Hanapin mo ang tinig. Sapagkat hindi lahat ng tinapay ay pagkain, ang iba'y presensya. Hindi na siya makatulog. Pumasok siya sa online database ng Vatican Archives gamit ang link na ibinigay ni Lucas. Sa advanced search, tinip niya, higit pa sa lasa, Denny Leo Rossi. Isang entry lang ang lumabas. Audio recording, undisclosed Vatican retreat, 1,970. Access restricted. Nag-message siya agad kay Lucas. Ano tong recording na to? Screenshot niya. Grabe ka. Paano mo nahanap yan? Reply ni Lucas. Pwede ko bang marinig? Not unless may clearance ka. Pero meron akong kopya. Cassette tape. Nasa akin.
Kopya ng recording noong seminary retreat namin. Si Papa Leo Rasi ang speaker. Gusto mong marinig? Hindi tanong yan. Kailan? Bukas ng gabi. Sa chapel. Siyam yan. Tayo lang. Hindi na siya sumagot. Pero sa oras na yon, alam niyang may bubukas na bagong pinto. At sa sumunod na gabi, sa liwanag ng isang kandila sa maliit na chapel ng seminaryo, pinakinggan ni Ana ang tinig ni Papa Leo Rasi sa unang pagkakataon. Kapag ang hostya ay ayaw kumalas sa iyong panlasa, tanungin mo ito, ano ang ayaw mong bitawan sa buhay ko, Panginoon? Dahil baka hindi siya natutunaw dahil ayaw pa niyang umalis. At doon nagsimula ang pagkalma ng bagyong matagal nang umiikot sa loob ni Ana. Hindi na siya naghahanap ng sagot. Dahil alam niyang siya ang sinusulat, siya ang liham. Naupo si Ana sa sulok ng maliit na chapel, ang kanyang notebook nakapatong sa kandungan, at sa harap niya ay nakasindi ang isang kandila sa harapan ng altar. Kakatapos lang nila ni Lucas pakinggan ang bahagi ng lumang recording ni Papa Leo Rasi. Wala ni isa sa kanila ang agad na nagsalita matapos huminto ang tape, para bang ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa mismong tinig ng Papa. Sa wakas, si Lucas ang unang nagsalita. Hindi ko alam kung bakit pero para bang may gumising sa loob ko, mahina niyang wika. Hinihintay ka lang niya, sagot ni Ana, nakatingin pa rin sa ilaw ng kandila. Pero bakit ako? Seminarista lang ako na nagtatanong, putol ni Ana. At iyon ang dahilan. Tumango si Lucas, parang hindi kumbinsido. Pero hindi rin totoo. Pagkalipas ng ilang araw, nagkita ulit sila sa seminary library. Habang si Lucas ay nag-aayos ng mga libro, inilabas ni Ana ang isa sa mga liham na galing sa koleksyon ni Papa Leo Rasi. Pinatong niya ito sa mesa. Gusto mo bang basahin to? Tanong niya. Anong liham na naman yan? Sagot ni Lucas, pero may bahid ng interes ang tinig niya. Para sa isang seminarista rin. Sinulat ng Papa noong 1985. Sabi sa liham, ang kadiliman ng isip ay hindi palatandaan ng kawalan ng Diyos. Minsan, ang pananampalataya ay hindi ilaw, kundi tiwala sa gitna ng dilim. Kinuha ni Lucas ang papel. Binasa. Tumahimik. Hinawakan ang baba. Binasa ulit. Alam mo, Ana, wika niya pagkatapos ng ilang minuto, masyado akong sanay sa sistema. Sa aral. Sa dogma. Sa liturhiya. Lahat may logic. Lahat may paliwanag. Pero to, tinaas niya ang liham. Ito, hindi ko alam kung saan ilalagay. Baka hindi siya para ilagay, sagot ni Ana. Baka para maramdaman. Umiling si Lucas. Hindi ako ganyan. Hindi ako emosyonal. Ayoko ng sensationalism. Lalo na sa pananampalataya. Maraming naliligaw dahil dyan. Totoo, sagot ni Ana. Pero minsan, ang Diyos ay hindi kumakatok sa pintuan ng utak. Minsan, sa puso. Napahinto si Lucas. Napatingin sa bintana ng library. Sa labas, ang araw ay unti-unting lumulubog. Ilang taon ka ng seminarista? Tanong ni Ana. 6, sagot ni Lucas. 2 pa bago ordinasyon. Pero, hindi ako sigurado kung tinatawag pa talaga ako. Tumahimik si Ana. Sa halip na sagot, inilabas niya ang journal niya. Binuksan sa pahina kung saan isinulat niya ang isa sa mga panalangin matapos ang isang karanasan sa Eukaristya. Binasa niya ito ng malakas. Panginoon, hindi ko naintindihan ang ginagawa mo. Pero nararamdaman kong naririto ka. Kung ito ay panaginip, ayokong magising. Kung ito ay katotohanan, turuan mo akong manatili. Si Lucas ay nakatingin lang, hindi kumikibo. Para bang hindi niya alam kung lalaban o yayakapin ang nararamdaman. Hindi ako sigurado kung totoo yan, wika niya. Pero hindi ko rin kayang sabihin hindi totoo. Ang tanong, ani Ana, handa ka bang makinig kahit hindi mo agad maintindihan? Sa sumunod na mga linggo, naging regular na ang pagkikita nila. Hindi sa paraang romantiko, kundi para bang dalawang kaluluwang parehong nauuhaw, parehong hindi makontento sa teorya lang, at parehong tinatawag ng isang bagay na hindi pa nila lubos na kilala. Isang gabi, habang magkasama silang nag-aayos ng mga lumang dokumento sa archives, napansin ni Ana ang kakaibang katahimikan ni Lucas. Anong iniisip mo? Tanong niya. Tungkol sa isang pangyayari sa akin dati, sagot ni Lucas.
Nung una kong tinanggap ang komunyon bilang binata. Naalala ko iyon ngayon lang ulit. Bakit? Dahil parang ganito rin ang pakiramdam ko noon. Tahimik. Pero buo. Parang may yumakap sa loob. Baka hindi mo nawala ang pananampalataya, Lucas. Baka lang tinabunan mo. Napangiti si Lucas. Baka nga. Baka ikaw ang unang taong nagsabing okay lang magtanong at hindi ibig sabihin ay nawawala ka na. Si Papa Liorasi ang nagsabi nun, sagot ni Ana sabay kindat. Sa dulo ng gabi, habang inaayos nila ang huling kahon, may nahulog na papel. Isang liham. Hindi pa nabubuksan. Pareho silang napatingin sa seal, ang insignia ng Papa, at sa ibaba, isang linya sa Latin, Vocem Cordis. Boses ng puso, bulong ni Ana. Hinawakan ni Lucas ang sobre. Hindi niya ito binuksan. Tiningnan lang niya si Ana. Gusto kong ako ang magbasa nito, wika niya. Pero hindi ngayon. Bakit? Dahil sa unang pagkakataon gusto kong marinig muna ang boses sa loob ko. Baka yun ang tinutukoy ng liham. Sa katahimikan ng gabing iyon, walang musika. Walang seremonya. Pero may nangyaring milagro, hindi sa anyo ng himala, kundi sa anyo ng pagtanggap. At mula sa araw na yon, unti-unting natutong makinig si Lucas, hindi sa tunog, kundi sa tanong. At sa bawat tanong, may sagot na hindi laging salita, kundi presensya. Kung wala kang ibang gagawin sa linggo, samahan mo ako sa misa. Para kay Mateo. Mahinang sabi iyon ni Teresa habang nakatalikod sa kawali, iniinit ang sopas para sa anak niyang may lagnat na hindi bumababa ng mahigit 1 linggo. Nakaupo si Ana sa lamesa, hawak ang tasa ng kape na halos hindi nababawasan. Mateo, okay na ba? Tanong ni Ana, bagaman alam na niya ang sagot. May pagsusuka pa rin. Sabi ng doktor, baka viral lang. Pero ewan. Hindi ako mapakali, sagot ni Teresa, sabay lingon, bahagyang namumugto ang mata. Kaya ko kailangan ng misa. Tahimik si Ana. Sa totoo lang, matagal na rin niyang gustong isama si Teresa. Lalo na sa mga nangyayari sa kanya nitong mga huling linggo, alam niyang hindi iyon para sa kanya lang. Pero hindi niya rin kayang pilitin ang kaibigan. Kaya noong ito na mismo ang nagyaya, hindi na siya nagtanong pa. Anong oras? Tanong niya. 9:00 ng umaga. Sa San Antonio. Okay. Magkasama tayo. Linggo ng umaga. Maagang nagising si Ana. Nakaputi siya, simple lang, pero parang may kakaibang kabang kumakabog sa dibdib. Hindi niya alam kung para kay Teresa, kay Mateo, o sa kung ano pa. Pakiramdam niya ay may mangyayari. Nagkita sila ni Teresa sa labas ng simbahan. Si Teresa ay nakaitim. Hawak ang maliit na laruan ni Mateo, isang stuffed bear na palaging yakap ng bata kapag natutulog. Para daw kasama siya, ngiti ni Teresa, pilit pero totoo. Pumasok sila sa simbahan. Punang tao. Ordinaryong linggo pero parang may bugso ng pananabik sa paligid. Naupo sila sa ikalawang hilera. Tahimik si Teresa, nakapikit, hawak-hawak ang laruan sa dibdib. Nang dumating ang oras ng komunyon, pareho silang lumapit. Magkasunod. Tahimik. Tila parehong may dalang dasal na hindi kailangan ng salita. Si Ana ang unang tumanggap. Gaya ng dati, dumikit ang hostya sa kanyang panlasa, pero hindi na siya nagulat. Parang lumana ang pamilyar na damdamin, presensya, tahimik, buo. Habang bumalik siya sa kanyang pwesto, pasulyap niyang nakita si Teresa na lumuhod at tinanggap ang hostya. Ilang segundo lang pero may kakaiba. Hindi agad tumayo si Teresa. Nanatili siyang nakaluhod. Hawak ang dibdib, parang pigil ang paghinga. Ang mga mata niya ay nakapikit, pero hindi parang ordinaryong pagninilay, may puwersa, may lalim. Hindi gumalaw si Ana. Hinintay niya si Teresa. At nang bumalik ito sa tabi niya, pulang-pula ang mata, pero hindi dahil sa iyak ng lungkot, kundi ng gulat. May nangyari, bulong ni Teresa habang nauupo. Ramdam ko, sagot ni Ana. Sabihin mo mamaya. Pagkatapos ng misa, naglakad silang dalawa papunta sa malapit na karinderya. Umorder ng lugaw, pero hindi nila ito ginalaw. Tiningnan ni Ana ang kaibigan. Kwento mo. Akala ko ako lang, simulang sabi ni Teresa. Pero nang tanggapin ko ang hostya, parang hindi siya ordinaryo. Hindi siya tunaw. Dumikit siya. Parang ayaw niyang umalis. Gaano katagal? Hindi ko alam.
Ilang minuto siguro. Pero ang pinaka hindi ko makalimutan, Ana, may narinig ako. Napakunot ang noo ni Ana. Narinig? Hindi sa tenga. Pero malinaw. Isang tinig. Sabi lang niya, hawak ko siya. Biglang tumindig ang balahibo ni Ana. Si Mateo, tanong niya. Tumango si Teresa. Parang tinanggal ang lahat ng takot ko. Sa ilang segundo lang parang alam ko na. Hindi ko alam kung gagaling siya o kung may milagro. Pero alam ko, hindi ko na kailangang matakot. Ilang araw ang lumipas. Si Ana ay abala sa trabaho pero palagi niyang iniisip si Teresa at si Mateo. Isang hapon, nakatanggap siya ng mensahe. Wala na ang lagnat ni Mateo. Normal ang lahat. Sabi ng doktor, parang wala raw sakit. Napaluha si Ana. Hindi dahil sa milagro kundi dahil sa paalala. Ang Diyos, kapag nagsalita, hindi kailangan ng maraming salita. Kinagabihan, binuksan niya muli ang isa sa mga liham ni Papa Leo Racie. Isa itong sulat para sa isang ina na may anak na may malubhang karamdaman. Binasa niya ang bahagi. Kung ikaw ay nanay at nakaramdam ka ng takot, alalahanin mong may ina rin siyang minahal. Si Maria sa paanan ng krus. At sa bawat hostyang dumikit sa iyong bibig, hawak niyang muli ang mga anak mo, hindi sa bisig, kundi sa kanyang puso. Sinulat niya sa kanyang journal. Ang hostya ay apoy at tubig. Sinusunog nito ang takot. Pinapatid ang uhaw. Hindi ito panaginip. Hindi ito ilusyon. Ito'y Diyos sa kanyang pinakatahimik na anyo. Sa sumunod na pagkikita nila ni Lucas, ikinuwento niya ang nangyari. Si Teresa rin, tanong ni Lucas, gulat. At sa mismong komunyon, parehong karanasan. Naglakad sila sa bakuran ng seminaryo. Gabi, malamig ang hangin. Tahimik. Si Lucas ay may hawak na maliit na papel, bahagi ng isa pang sulat ni Papa Leo Racie na kinuha niya sa archives. Binasa niya ng malakas. Hindi lahat ng apoy ay sumisigaw. May apoy na tahimik pero tunay. At hindi lahat ng tubig ay umaagos. May tubig na nananatili sa kaluluwa at doon nagpapagaling. Tumingin siya kay Ana. Apoy at tubig, sabi niya. Ganyan ang nangyari kay Teresa. Ganyan din sa'yo. At baka sa akin din, balang araw. Handa ka na bang maniwala? Tanong ni Ana. Handa na akong hindi kontrahin ang hindi ko palubos na nauunawaan, sagot ni Lucas. At sa katahimikan ng gabing iyon, habang humihip ang malamig na hangin at kumikislap ang ilaw mula sa bintana ng chapel, naramdaman nilang dalawa na hindi lang sila ang nag-uusap, kundi may isa pa sa gitna nila. Tahimik. Buhay. Naroroon. Hindi inaasahan ni Ana ang magiging epekto ng isang simpleng tawag. Si Papa Muto. Boses iyon na hindi niya inaasahang maririnig, lalo na sa isang Lunes ng gabi, habang nagsusulat siya sa kanyang journal. 7 taon na ang lumipas mula nang huli silang nag-usap. 7 taon ng katahimikan. 7 taon ng galit, sama ng loob at mga tanong na piniling itikom. Bakit ka tumawag? Tanong niya, malamig ang boses. Gusto lang kitang kamustahin, sagot ng ama. Nabalitaan ko may nangyayari sa'yo. Anong ibig mong sabihin? May nagsabi sa akin na parang naging relihiyoso ka ulit. Tahimik si Ana. Hindi niya alam kung magagalit siya, tatawa, o ibababa ang tawag. Kung wala kang kailangan, tatapusin ko na. Anak, putol ng ama, patawad. Isang salitang matagal niyang hinintay. Pero hindi niya alam kung totoo. O kung handa siyang tanggapin. Ibababa na sana niya ang tawag nang biglang may bumangga sa puso niya. Isang init. Isang bugso ng bigat na parang dati nang nandoon pero tinatanggihan niya. Bumuntong hininga siya. CJ. Salamat sa tawag. Wala nang sinabi ang kanyang ama. Nagpaalam. Nagpaalam na parang hindi sigurado kung may karapatang bumalik. Pagkababa ng tawag, hindi na niya naituloy ang pagsusulat. Napatitig siya sa krusipiho sa dingding. Parang ang tingin ni Kristo ay diretsyo sa kanya, hindi mapanghusga, kundi mapanawagan. Kinabukasan, dumalo siya sa misa. Parehong simbahan, parehong oras. Pero iba ang laman ng kanyang isip. Hindi na ang mga liham, hindi ang mga tanong tungkol sa Eukaristya, kundi ang sugat na hindi pa niya nahaharap, ang sugat ng pagiging anak. Habang nasa pila para sa komunyon, nararamdaman niya ang bigat sa dibdib. Hindi emotional.
Mas malalim. Parang may nakatambak sa loob niya. Tanggap niya ang hostya. Ilalagay na sana niya sa bibig nang mapahinto siya. Para bang may bumulong, ilapat mo. Ipinatong niya sa dila. At tulad ng dati dumikit ito sa kanyang panlasa. Ngunit ngayon, ibang-iba ang pakiramdam. Hindi siya napuno ng katahimikan. Sa halip, may matinding bugso ng damdamin para bang sumambulat ang lahat ng kinimkim na alaala. Ang gabi na nakita niya ang ama na lumalabas sa bahay habang umiiyak ang kanyang ina. Ang mga umagang nagkunwaring normal kahit alam niyang may nawawala. Ang graduation na hindi dinaluhan. Ang gabing hindi na siya sumagot sa kahit anong mensahe. At sa gitna ng lahat, isang tanong, hindi galit, kundi tanong lang, bakit? Pero bago pa man siya malunod sa sakit, may pumasok na tinig, hindi boses, kundi damdaming may laman. Patawarin mo. At doon, tuluyang tumulo ang luha ni Ana. Hindi siya umiiyak sa ingay. Umiiyak siya sa katahimikan. Umiiyak siya hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagbitaw. Pagkatapos ng misa, hindi siya umuwi. Tumambay siya sa chapel, iniisa-isa ang mga pahina ng kanyang journal. Sa likod, may nakasulat siyang sipi mula sa isa sa mga liham ni Papa Leo Rasi. May mga hostya na dumikit hindi dahil may nais ipahayag na bagong mensahe ang Diyos, kundi dahil nais niyang buksan muli ang lumang sugat, upang pagalingin, hindi upang saktan. Binuksan niya ang kanyang phone. Matagal siyang nakatitig sa screen bago pindutin ang numero. Tumawag siya. Hello, boses ng ama. Gusto mo bang magkape? Tanong ni Ana, diretsong-diretsyo. Tahimik sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundo, gustong-gusto. Nagkita sila sa isang maliit na cafe malapit sa simbahan. Hindi nila pinag-usapan agad ang sugat. Hindi rin nila pinilit ang emosyon. Pero naroon ang presensya. Parang komunyon, walang salita, pero may pagpapatawad. Ana, sabi ng kanyang ama habang hawak ang tasa ng tsaa, hindi ako umalis dahil sa inyo. Umalis ako dahil akala ko mas makakabuti sa lahat. Mali ako. Alam ko, sagot ni Ana. Pero hindi ibig sabihin wala akong naramdaman. Pwede pa ba akong bumawi? Hindi ko alam, sagot niya, tapat. Pero pwede mong simulan. Pag-uwi niya, binuksan niya muli ang journal. Sa ilalim ng quote ng Papa, isinulat niya. Ang pagpapatawad ay hindi palaging desisyon. Minsan, paanyaya ito. At ang hostyang dumikit sa aking bibig ngayong araw, ay naging paalala na hindi ko kailangang maghintay na handa ako, kailangan ko lang maging bukas. Sa susunod na misa, hindi dumikit ang hostya. Tumunaw ito agad. Ngunit si Ana ay tumingin sa langit at mumiti. Dahil sa pagkakataong iyon, hindi niya hinanap ang tanda, alam niyang dumating na ito, sa anyo ng pagbitaw. At habang papalabas ng simbahan, nakita niya si Lucas na naghihintay sa labas. Kamusta ang linggo mo? Tanong nito. Masakit, sagot ni Ana. Pero magaan. Tumingin si Lucas sa langit. Parang ulan. Bakit? Masakit sa simula. Pero kailangan natin para lumago ang lupa. Napangiti si Ana. Tama. At sa lupa ng sugat, doon tumutubo ang bagong pananampalataya. Naglakad silang dalawa papunta sa kalsada. Magkaibang hakbang pero iisang direksyon. At sa bawat katahimikan sa pagitan ng kanilang pag-uusap, may tinig na hindi kailangang bigkasin. Ang tunog ng ulan ay bumabalot sa buong seminaryo. Sa loob ng library, halos walang katao-tao. Si Lucas ay nakaupo sa dulo ng mesa, hawak-hawak ang isang lumang envelope na may selyong hindi niya inakalang mahahawakan niya kailanman. Si Ea Benedicto ang nagbigay nito, sabi ni Lucas, habang inaabot ang sobre kay Ana. Pero pinangako kong hindi ito lalabas sa seminaryo. Pwede lang nating basahin dito. Kinuha ni Ana ang sobre, dahan-dahang binuksan. Sa loob, isang dokumentong may pamagat na nakasulat sa Latin, De Presentia Panis, refleksyon sa presensya ng Diyos sa anyong tinapay. Sa ibaba may pirma, Leo Rossi, Sumus Pontifex. Hindi ito pangkaraniwang liham. Hindi ito isang homilya. Ito'y isang personal na pagninilay ng Santo o Papa, hindi para sa publiko, kundi para sa mga pinili niyang ihandog ang mas malalim na bahagi ng kanyang pananampalataya. Tahimik nilang binasa ang unang pahina. Ang tinapay sa altar ay tila karaniwan lamang. Ngunit sa katahimikan nito, naroon ang buong presensya ng Diyos, hindi bilang hari, kundi bilang kaibigan, tagapagpagaling, at lihim na umaakay sa kaluluwa.
Napatingin si Ana kay Lucas. Pakiramdam ko para ito sa mga kagaya natin. Para sa mga hindi naghahanap ng mga himala sa langit, sagot ni Lucas, kundi sa loob ng hostyang tila tahimik pero buhay. Habang nagbabasa sila, tila mas lumalalim ang bawat linya. Hindi ito theology sa tradisyonal na anyo. Ito'y diaryo ng isang puso na nakakakita sa Eukaristya, hindi bilang simbolo lamang, kundi bilang pintuan sa mismong puso ng Diyos. Kung minsan, ang hostya ay ayaw bumitaw hindi dahil sa physical na dahilan, kundi dahil ang Diyos ay hindi pa tapos magsalita. Huwag mong madaliin ang presensya niya, yakapin mo ito. Sa puntong ito, hindi na napigilan ni Ana ang pagtulo ng luha. Parang binigyan ng boses ang lahat ng hindi niya masabi. Lahat ng naranasan niyang tahimik, lahat ng pakikipagtagpong hindi niya maipaliwanag, ngayon may pangalan. May konteksto. May kumpirmasyon. Tumingin sa kanya si Lucas. May bakas ng pagkabigla sa kanyang mukha. Alam mo ba kung gaano kabihira ang dokumentong to? Alam ko, sagot ni Ana. Pero mas alam ko kung gaano ito ka-personal. Nagpatuloy sila sa pagbasa. Isang linya ang tumama kay Lucas. Sa gitna ng kadiliman, ang tinapay ay presensya. Sa gitna ng pag-aalinlangan, ang tinapay ay liwanag. At sa oras ng kawalan ng sagot, ang tinapay ay ang tanong na galing mismo sa Diyos, narito ako. Handang mahalin ka? Mananatili ka ba? Napahawak si Lucas sa mesa. Tahimik pero halatang may bumagsak sa loob niya. Alam mo bang minsan ko nang naisipang tumigil, mahina niyang sabi. Sa pagiging seminarista, tanong ni Ana. Akala ko hindi ako sapat. O baka hindi ko talaga siya naririnig. Pero ngayon lang ako nakaramdam ng tunay na panawagan, hindi sa anyo ng sigaw, kundi sa anyo ng tinapay. Nagkatahimikan muli. Sa pagitan ng mga pahina, parang may humihinga. Hindi ang hangin, kundi ang espiritu. Buhay gumagalaw, tahimik. Maya-maya, binuksan ni Ana ang huling pahina ng dokumento. Doon, isang tanong lang ang nakasulat at wala nang iba. Kung mananatili ako sa iyo bilang tinapay, mananatili ka rin ba sa akin, kahit wala kang makita o marinig? Hindi iyon tanong para sa mga theologian. Hindi iyon tanong para sa mga obispo o iskolar. Tanong iyon para sa kaluluwang naghahanap ng Diyos, hindi sa sigawan, kundi sa tahimik na pakikipagtagpo. Para sa mga handang makinig sa loob ng katahimikan. Mula sa likod ng library, tumunog ang orasan. 9:09 na ng gabi. Kailangan na nilang isara. Isa pa, pakiusap ni Ana. Isa pang page. Wala na, sagot ni Lucas. Yun na ang huling linya. Tahimik silang nag-ayos. Ibinalik ni Lucas ang dokumento sa sobre. Inilock ang drawer kung saan ito naroroon. Sa buong oras, walang nagsalita. Paglabas nila ng library, nagsimulang bumagsak muli ang ulan. Mahina, malamig, pero presko. Naglakad silang dalawa sa ilalim ng isang payong, papunta sa chapel. Bakit tayo dito dumaan? Tanong ni Ana. Hindi ko alam. Pero pakiramdam ko, kailangan nating magpasalamat. Pumasok sila sa loob. Walang tao. Maliit ang ilaw sa altar. Ang tabernakulo ay tahimik pero damang-dama ang presensya. Lumuhod sila. Walang panalangin. Walang bulong. Wala ni isang ama namin. Pero sa pagitan ng dalawang puso na parehong ginising ng mga salita ng isang papa, may isang sigaw ng kaluluwa. Narito ako. Mananatili ako. At sa katahimikan ng altar, sa harap ng Diyos na naging tinapay, naramdaman nilang dalawa ang parehong sagot, hindi sa salita, kundi sa kapayapaang matagal nang hinihintay. Sa katahimikan ng koridor ng ospital, ang mga fluorescent lights ay kumikislap sa kanilang monotonong liwanag. Ang amoy ng antiseptic at ang mahihinang tunog ng life monitors ay nagiging background music sa bawat hakbang ni Ana. Nakasabit sa lid niya ang isang maliit na rosaryo, regalong ipinadala ni Teresa pagkatapos ng milagro ni Mateo. Ngayon, hindi siya nurse. Hindi siya supervisor. Ngayon, isa siyang simpleng voluntaryo para sa misa ng mga may sakit, isang misa sa maliit na chapel ng ospital at, pagkatapos, dala ng pari ang Eukaristya mula kwarto sa kwarto para sa mga hindi makalakad. Bitbit niya ang maliit na lalagyan ng holy water at isang buklet ng mga dasal. Sa tabi niya, si Ea Martin, isang matandang pari na tahimik ngunit mababanaag ang lalim sa kanyang mga mata. Handa ka na ba? Tanong ni Ea Martin bago sila magsimula sa unang palapag. Oh, Father.
Pero may kaunting kaba. Hindi mo kailangang magsalita. Ang Eukaristya na ang bahala. At nagsimula silang lumibot. Sa bawat silid, may kakaibang katahimikan. Hindi katahimikang bakante, kundi katahimikang puno ng panalangin na hindi nabibigkas, mga dasal ng pasyenteng hindi na makabangon, ng pamilyang hindi na makapagpigil ng luha, ng mga nurse na sa likod ng ngiti ay may tagong takot. Sa room 203, may isang matandang lalaki na may Alzheimer. Hindi siya tumitingin sa kanila. Pero nang itinaas ni R. Martin ang hostya, bigla itong napatingin. Sa ilang segundo, parang bumalik ang liwanag sa mata. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Walang salita. Pero may paggalaw. May tugon. Body of Christ, bulong ng pari. Tumulo ang luha sa gilid ng mata ng matanda. Sa room 208, isang batang babae na may leukemia. Si Ana ang lumapit. Hawak ang rosaryo, binigkas niya ang panalangin habang si R. Martin ay nagbabasbas. Tahimik ang bata, pero sa pagtatapos ng panalangin, bahagya itong ngumiti. Sa room 215, may isang babaeng matagal ng comatose, si Lilia Mendoza. Ayon sa nurse station, higit isang buwan na itong walang malay. Walang reaksyon. Walang galaw. Tumigil sila sa paanan ng kama. Si R. Martin ay umusan ng dasal. Hawak ang monstrance na may banal na sakramento, itinapat niya ito sa katawan ni Lilia. Si Ana, tahimik lang. Pero sa loob, umaapaw ang damdamin. Hindi niya alam kung bakit, baka dahil sa mukha ni Lilia, o baka dahil nararamdaman niyang may kakaiba. Isinara ni R. Martin ang dasal, pagpalain ka nawa ng presensya ng Panginoon sa kanyang banal na Eukaristya. Amen. At doon biglang gumalaw ang mga daliri ni Lilia. Hindi mabilis. Hindi malakas. Isang maliit na galaw. Parang pagtango ng katawan. Isang kumpas ng espiritu. Nagkatinginan si R. Martin at Ana. Napansin mo, tanong ng pari, mababa ang boses. Opo, sagot ni Ana. Gumalaw siya. Sa mismong sandali ng basbas. Hindi sila nagsalita pa. Lumabas sila ng silid, may dalang kabigatan, hindi ng takot, kundi ng kababalaghang hindi nila kailangang ipaliwanag. Pagbalik nila sa chapel, naupo si Ana sa likod. Binuksan niya ang isa sa mga kopya ng sulat ni Papa Leo Racie. Sa gitna ng pahina, isang linya ang nakapaloob sa kahon, may highlight na dilaw. Hindi lahat ng katawan ay gumagalaw. Hindi lahat ng mata ay tumitingin. Pero kahit sa katahimikan ng laman, ang kaluluwa ay lumuluhod sa harap ng presensya. At siya, na nasa anyo ng tinapay, ay hindi kailanman dumadaan lang, siya ay pumapasok. Hindi niya alam kung bakit, pero parang si Lilia ang tinutukoy sa sulat. Kinabukasan, bumalik siya sa ospital, hindi para mag-duty, kundi para kumustahin. Sino pong kamag-anak ni Lilia Mendoza? Tanong niya sa nurse sa front desk. Wala pong bumibisita, sagot nito. Pero kagabi may nangyari. Ano po? 12:00 ng gabi, nag-react siya. Bumukas ang mata, sumulyap sa kisame, tapos napaluha. Pero hindi pa rin nagsasalita. Hindi pa rin gumagalaw ulit. Pero sabi ng doktor, indikasyon daw iyon na nagkakaroon ng cognitive response. Tumayo si Ana sa gilid ng kwarto. Tahimik. Nagdasal. Lilia, narinig mo siya, di ba? Bulong niya. Narinig mo kahit hindi niya nagsalita. Pag-uwi niya, isinulat niya sa journal. Ang Eukaristya ay hindi laging gumigising ng katawan. Pero lagi nitong ginigising ang kaluluwa. Kahit walang salita, kahit walang paningin. Siya'y dumaraan, hindi bilang bisita, kundi bilang tagapagpagaling. Kinagabihan, nagkita ulit sila ni Lucas. Sa labas ng seminary chapel, dala niya ang balita. Lucas, gumalaw si Lilia. Yung pasyenteng comatose. Sa mismong oras ng basbas. Hindi aksidente yon. Milagro, sambit ni Lucas, pero parang hindi pa rin niya lubos matanggap. Hindi yon para sa paniniwala ng iba, sagot ni Ana. Para yon sa kanya. At para sa akin, para sa ating dalawa, na patuloy pa ring hinahanap ang Diyos sa pagitan ng katahimikan. Naglakad sila papunta sa chapel. Sa harap ng altar, walang liwanag maliban sa isang kandila. Hindi sila nagdasal. Hindi rin sila nagkwentuhan. Pero sa loob ng katahimikan, parehong naramdaman ni Ana at Lucas na may gumagalaw, hindi sa labas, kundi sa loob. Hindi sa katawan, kundi sa paniniwala.
At doon, muli silang lumuhod sa harap ng tinapay na walang salita, ngunit puno ng buhay. Dumating si Ana sa retreat house na itaas ng bundok sa Tagaytay na may kasamang kaba at tahimik na pananabik. Isang linggong eukaristikong pagninilay. Isang buong linggo ng katahimikan, panalangin at pakikinig. Walang cellphone, walang koneksyon, walang kausap maliban sa Diyos. Sa pagdating pa lang, dama na niya ang presensya. Ang simoy ng hangin ay tila mas malamig ngunit mas magaan. Ang mga puno, tila nakikisabay sa bawat buntong hininga. Sa pintuan ng chapel may karatula. Tanggapin mo ang pananahimik sapagkat doon kita hihintayin. Mula sa unang gabi, malinaw ang layunin ng retreat, ang Eukaristya bilang buhay, hindi ritual, bilang relasyon, hindi obligasyon. Umaga, tahimik ang almusal. Tanghali, sabay-sabay ang pagninilay. Gabi, adorasyon. Sa ikatlong gabi ng retreat, pinatay ang lahat ng ilaw sa chapel. Tanging ang liwanag ng malaking kandila sa harap ng altar ang nagsilbing gabay. Bago magsimula ang adorasyon, nagbigay ng paalala ang madre na facilitator. Ngayong gabi, wala tayong sasabihin. Hahayaan nating ang katahimikan ang mangusap. At kung may nais kayong isuko, ilagay niyo sa altar, hindi sa salita, kundi sa loob ng inyong puso. Naupo si Ana sa pinakaharap, halos katapat ng San Simo. Tahimik siyang nakapikit. Sa simula, ang naririnig lang niya ay ang kanyang sariling paghinga at ang marahang paghipo ng hangin sa mga bintana. Pero unti-unti, lumalim ang kanyang damdamin. Parang may bumababa. Parang may lumalapit. At sa sandaling hindi niya alam kung siya'y gising o tulog, nangyari ito. Sa kanyang paningin, nakita niya ang isang liwanag, hindi nakasisilaw, kundi mapayapa. At sa liwanag na yon, dahan-dahang lumitaw ang isang eksena, si Jesus, nakaluhod sa hardin ng Getsemani, dugot pawis sa mukha, mag-isa. Walang tunog. Walang salitang binigkas. Pero sa mata ni Ana, dama niyang ang bigat ng buong mundo ay nasa balikat ng tagapagligtas. Sumunod na nakita niya ang paghagupit. Ang koronang tinik. Ang krus na pinasan. Ang bawat paghakbang ni Jesus ay parang humihiwa rin sa kanyang dibdib. Sa huling bahagi, nakita niya si Jesus sa krus, ngunit imbes na lumuha ng dugo, ang kanyang mga mata ay diretsyo sa kanya, kay Ana, at mula sa bibig nito, bagamat walang tunog, malinaw ang sinabi. Ito ay para sa iyo. Manatili ka. Bigla siyang natauhan. Nasa chapel pa rin siya. Nakaluhod. Tumutulo ang luha. Tumataas baba ang dibdib sa lalim ng kanyang paghinga. Nanginginig ang kanyang kamay. Walang nakapansin. Lahat ay nakayuko. Tahimik pa rin ang paligid. Pero sa loob niya may sumabog. Isang uri ng pagkapukaw na hindi niya kailanman inasahan. Hindi niya alam kung paano, pero alam niyang totoo ang lahat ng nakita niya. Pagkatapos ng adorasyon, bumalik siya sa kwarto. Hindi siya makatulog. Binuksan niya ang journal at halos mamilipit sa hirap ng paghahanap ng tamang salita. Ngayong gabi nakita ko siya. Hindi panaginip. Hindi guni-guni. Hindi ako naghahanap pero dumating siya. Sa gitna ng kadiliman, ipinakita niya ang kanyang sakripisyo. Hindi para sa mundo kundi para sa akin. At sa isang titig lang, alam kong hindi ko na pwedeng baliwalain ang tawag. Kinabukasan, pagkatapos ng tanghalian, ipinaskil sa bulletin board ng retreat house ang isang announcement, bagong liham mula kay Papa Leo Rasi, pahayag ng krus at katahimikan. Parang tinulak ng lakas na hindi niya maintindihan, dali-daling nilapitan ito ni Ana. Habang binabasa ang liham, unti-unting nanlambot ang kanyang tuhod. Kung ikaw ay lumuhod sa harap ng Eukaristya, at ang iyong puso ay naging tahimik na parang ulap bago ang ulan, hintayin mo. Sapagkat ang Panginoon, sa katahimikan, ay magpapakita hindi laging bilang liwanag, kundi bilang krus. At sa krus na ito, hindi kanya tinatanong kung handa ka, tinatanong kanya kung mananatili ka. Halos kapareho ito ng naranasan niya kagabi. Halos kopya ng emosyon, ng imahe, ng tanong. Hindi niya masabi kung gulat o kumpirmasyon ang bumalot sa kanya. Pero isa lang ang malinaw, hindi siya nag-iisa. Nang matapos ang retreat, naglakad siya pababa ng bundok na may baon hindi ng sagot, kundi ng katiyakan. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang lahat. Hindi niya kailangang kumbinsihin ang iba. Dahil minsan, sapat nang malaman mong ang iyong nakita ay nakita rin ng isa pang kaluluwa, ng isang papa, ng isang pastol, ng isang saksi. At sa puso niya, binigkas niya ang mga salitang hindi niya kailanman nasabi ng buo.
Panginoon, ako'y narito. Mananatili ako saan mo man ako dalhin. Sa gabing iyon, pagka-uwi sa Maynila, tumawag siya kay Lucas. May nangyari, sabi niya. Nararamdaman ko, sagot ni Lucas. Sabihin mo. At sa loob ng isang oras, ibinahagi niya ang lahat. Ang liwanag. Ang krus. Ang tanong. Tahimik si Lucas. Hindi sumabat. Nang matapos ang kwento ni Ana, tanging ito lang ang kanyang sinabi. Hindi mo alam, pero habang ikaw ay nasa retreat, nakatanggap din ako ng kopya ng parehong liham. At sa oras na yon, alam ko na hindi ito para sa simbahan lang. Para ito sa atin. Sa ating dalawa. Sa bawat isang tinawag ng tinapay. At ngayon, oras na para sumagot. At sa pagitan ng dalawang puso na may isang karanasan, tumibok ang simula ng isang panibagong misyon. Ang mainit na araw ng linggo ay tila hindi maipinta ang ginaw sa dibdib ni Ana habang siya ay nakaupo sa harap ng simbahan ng San Antonio. Kakatapos lang ng misa at ang mga tao ay isa-isang lumalabas, karamihan ay masaya, may ilan ay tahimik. Siya na may nanatiling nakaupo sa gilid, pinapahid ang pawis sa leeg, pero hindi iyon ang dahilan ng kanyang kaba. Gusto ka raw kausapin ni Father Vicente, bulong ng isang sakristan na lumapit sa kanya. Napatingin si Ana. Ngayon? Tumango lang ito at agad na umalis. Si Padre Vicente, ang bagong talagang kura ng parokya, ay kilala sa kanyang pagiging tuwid sa doktrina, sa pananalita, at sa pagtingin sa pananampalataya. Walang paligoy-ligoy. Hindi rin siya ang tipo ng pari na bukas sa mga hindi maintindihang karanasan. Hindi niya sinisiraan ang sinuman, pero marunong siyang bumara ng may ngiti. Pagpasok ni Ana sa opisina ng kura, tahimik siya. Si Padre Vicente ay nakaupo sa likod ng mesa, binubuklat ang ilang papeles. Magandang hapon, Ana, bungad niya. Maupo ka. Sumunod si Ana, hawak-hawak ang kanyang maliit na journal, parang pananggalang. Napansin kong marami kang kinakausap tungkol sa mga karanasan mo sa komunyon, patuloy ng pari, hindi pa rin lumilingon. May ilan pong lumapit sa akin. Nagbahagi rin sila ng karanasan nila. Ano ba talaga ang nangyayari, Ana? Putol ni Padre Vicente, ngayon ay tumitingin na diretsyo sa kanya. Narinig ko raw pati mga seminarista, naapektuhan na. May nagsabi pa na may mga lihim kang hawak galing sa Papa. Hindi mo ba alam na delikado yan? Delikado po, tanong ni Ana, pilit pinapakalma ang tinig. Ang pananampalataya ay hindi tungkol sa pakiramdam. Hindi lahat ng karanasan ay mula sa Diyos. May mga bagay na personal lang, hindi dapat ikalat. Baka hindi mo namamalayan, nagdudulot ka na ng kalituhan. Tahimik si Ana. Hindi ko sinasabi na nagsisinungaling ka. Pero gusto kong maging malinaw. Ang simbahan ay may proseso. May pagsusuri. May tamang paraan. Huwag mong unahan ang Espiritu Santo, wika ni Padre Vicente, mahina ngunit matalas. Tumayo si Ana, parang tinanggalan ng hangin sa dibdib. Salamat po, Father, tanging na isagot niya. Paglabas niya, doon lang niya napansin si Lucas na nakasandal sa haligi. Narinig nito ang huli nilang bahagi ng pag-uusap. Ano yon? Tanong ni Lucas, bahagyang galit ang boses. Binalaan lang ako. Bakit ka hinahayaan nilang tratuhin ng ganun? Hindi mo naman pinipilit ang sinuman. Nagsishare ka lang. Pero baka nga tama siya, sagot ni Ana, mahina. Baka sobra na ako. Baka ako lang lahat to. Hindi nakaimik si Lucas. Umupo sila sa isang bench sa gilid ng simbahan. Lucas, bakit bigla akong hindi makaramdam? Tanong ni Ana. Anong ibig mong sabihin? Ngayon lang. Ngayon lang mismo. Wala. Walang init. Walang katahimikan. Wala ang presensya. Parang nawala siya. Sinubukan siyang yakapin ni Lucas, pero umiwas si Ana. Tumayo siya. Kailangan kong mag-isa. Umalis siya, iniwang nakaupo ang kaibigan na hindi rin alam kung ano ang sasabihin. Sa mga sumunod na araw, nanahimik ang lahat. Walang mensahe mula kay Lucas. Walang tawag mula kay Teresa. At higit sa lahat, walang damdaming espiritual. Kahit dumalo si Ana sa misa, ang hostya ay natutunaw agad. Walang kabog. Walang katahimikan. Walang liwanag. Isang gabi, habang mag-isa siya sa kanyang kwarto, binuksan niya ang journal. Lahat ng sulat niya noon ay puno ng apoy.
Ngayon, ang pahina ay blankong parang salamin ng kanyang puso. Binuksan niya ang isa sa mga sulat ni Papa Leo Rossi, umaasang may salitang akay muli sa kanya. Pero kahit ito'y tila walang dating, ang mga letra ay nananatiling letra. Walang liwanag. Walang init. Walang tinig. Bumuntong hininga siya. Tumulo ang luha, hindi dahil sa sakit, kundi sa kawalan. Sa pagkatuyo. Sa pagkawalang saysay. Panginoon, bulong niya. Nasaan ka? Walang sagot. Kinabukasan, pumunta siya sa simbahan, hindi para magdasal, kundi para makipagkita kay Lucas. Sa kabila ng katahimikan, kailangan niyang may makausap. Pasensya ka na, bungad niya kay Lucas habang lumalapit. Ana, sagot nito, hindi mo kailangang magpaliwanag. Pero kailangan kong sabihin, wala na yung presensya. Yung mga senyales. Wala lahat. Parang wala na rin akong paniniwala. Hindi ka nawalan, sagot ni Lucas. Nandyan pa. Pero sa disyerto ka ngayon. At hindi ibig sabihin na wala ang Diyos, kundi tahimik lang siya. Pero bakit? Anong kasalanan ko? Wala. Baka kailangan mo lang siyang hanapin, hindi dahil may nararamdaman ka, kundi dahil alam mong naroon siya, kahit hindi mo siya makita. Umiyak si Ana. Sa unang pagkakataon, hindi dahil sa inspirasyon, kundi dahil sa kawalan. At sa gitna ng pag-iyak, naalala niya ang isang linya sa huling bahagi ng isang liham na matagal na niyang hindi binabalikan. Kapag naramdaman mong iniwan ka ng Diyos, manatili. Dahil sa panahong wala kang maramdaman, siya ang lalapit. Hindi para ipadama, kundi para turuang mahalin mo siya kahit walang damdamin. Tinignan niya si Lucas. Hindi ko alam kung mananatili pa ako. Ngumiti ito. Pero nandito ka pa rin. Iyon na yon. At sa gabi ring iyon, sa loob ng kanyang silid, binuksan muli ni Ana ang journal. Sa unang pagkakataon matapos ang katahimikan, may naisulat siya. Panginoon, hindi kita nararamdaman. Pero narito pa rin ako. At kung ito ang pananampalataya, maniwala sa iyo, kahit tila wala ka, hayaan mong matutunan ko ito. Walang sagot. Pero ngayong gabi, sapat na ang katapatan. Maaga pa lang, madilim pa rin ang langit. Ang ulan ay tila ayaw tumigil, animoy salamin ng kung anong bumabagsak din sa loob ni Ana. Gising siya buong gabi, nakatitig sa kisame, tahimik. Wala siyang dasal. Wala ring tanong. Wala nang hinihintay, tinanggap na niyang baka iyon na ang dulo ng kanyang damdamin para sa Diyos. Kaya nang kumatok ang kartero sa kanyang pintuan bandang 8:00, ikinagulat niya ang tunog na iyon. Hindi siya umaasang may darating. Walang sulat. Walang padala. At tiyak na wala rin namang nag-aalala sa kanya nitong mga nakaraang araw. May package po para sa inyo, sa ngalan ni Ana de la Cruz, sabi ng kartero, basang-basa. Wala po akong inaasahan, sagot niya habang tinanggap ito. Ang kahon ay maliit lang, balot sa makapal na papel, walang pangalan ng pinanggalingan. Isang simpleng sulat lang ang nakakabit sa ibabaw. Para sa mga kaluluwang nasa dilim na, ngunit ayaw pa ring bitawan ang liwanag. Walang lagda. Binuksan ni Ana ang kahon at tumambad sa kanya ang isang makapal na aklat, kulay bughaw na may emboss na krus sa gitna ng pabalat. Sa ilalim ng krus, meditasyon para sa kaluluwang tuyo, Leo Rossi. Hindi niya naalala na may ganitong publikasyon. Hindi rin ito lumabas sa mga archive ng simbahan na nabasa niya. Bukas ang mga gilid ng aklat, parang luma pero hindi gamit. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa unang pahina, may dedikasyon, tila sulat kamay. Sa mga panahong tila walang Diyos, ito ang aking alay. Sapagkat sa kadiliman, mas malapit siya kaysa sa liwanag. Nag-init ang kanyang palad. May kung anong tumama sa loob ng kanyang dibdib. Binuksan niya ang unang meditasyon. Kapag ang kaluluwa ay nauuhaw ngunit walang tubig, huwag itong turuang sumigaw. Turuan itong manatili. Sapagkat ang Diyos ay hindi laging dumarating bilang ulan, minsan, bilang alikabok na bumabalot sa iyo para hindi ka masunog. Napapikit si Ana. Parang ang mismong puso niya ang tinutukoy. Sa bawat linya, bawat taludtod, ramdam niyang hindi siya nag-iisa. Na may iba pang lumakad sa disyerto at nalagpasan ito. At ngayon, tila pinahiram siya ng isang gabay na hindi nagtuturo kung paano tumakas, kundi kung paano manatili. Sa sumunod na mga araw, hindi niya tinigilan ang pagbabasa. Isang meditasyon kada umaga. Isa bago matulog.
Hindi ito madaling dasal. Minsan, tila kinu-question pa siya ng mga salita. Bakit ka naniniwala kung wala ka namang nararamdaman? Sapagkat ang pananampalataya ay hindi pakiramdam, kundi pagpili. Araw-araw. Sa ika-4 na araw, habang nagbabasa ng isa sa mga pahina sa ilalim ng puno sa kanyang bakuran, may pumatak na luha. Hindi dahil sa sakit, kundi sa pagkilalang muli ng presensya. Isang tahimik, hindi emosyonal na damdamin. Walang apoy. Pero may kapayapaan. Doon niya napagtanto, hindi nawala ang Diyos. Hindi rin siya tumigil sa paglapit. Siya lang, si Ana, ang tumigil sa pag-abot. Kinuha niya muli ang journal at isinulat. Hindi ako iniwan. Ako ang tumigil sa pagtanaw. At ngayong muli ko siyang nakita sa gitna ng kawalan, natutunan kong ang pananampalataya ay hindi sigaw ng damdamin, kundi pag-upo sa katahimikan kahit walang tugon. At doon, dumarating siya. Kinagabihan, dumalo siya sa misa. Hindi siya umaasang may mangyayari. Hindi siya nagdasal para sa senyales. Dumalo lang siya. Sumabay sa awit. Tumayo. Lumuhod. Tahimik. At sa paglapit niya sa komunyon, nang matanggap ang hostya, wala pa ring kababalaghan. Wala siyang nadama. Pero hindi siya nabigo. Sa kanyang puso, malinaw ang bulong, salamat sa pananatili. Walang kilabot. Walang luha. Pero may sigurado na siya'y muling buo. Pagka-uwi, sinubukang balikan ni Ana ang pangalan sa package. Walang return address. Walang sender. Wala ni isang bakas. Tiningnan niya si Lucas nang magkita sila kinabukasan. Ikaw ba yon? Tanong niya. Anong ako? Ang nagpadala. Ng ano? Isang aklat. Galing kay Leo Rosé. Ngumiti si Lucas, pero may pagtatakang totoo. Hindi ako. Pero sana ako na lang. Kasi kung nabigyan ka ng pag-asa, kahit sandali, gusto kong ako yon. Tahimik silang naglakad. Sa gitna ng araw, sa gitna ng ingay ng mundo, tila may bagong tahimik sa loob ni Ana, hindi ang katahimikang puno ng tanong, kundi ang uri ng katahimikan na pinili at pinananahanan. Nang matanggap ni Ana ang sulat, hindi niya agad binasa ito. Nakapatong lang ito sa kanyang mesa buong umaga, tila hinihintay ang tamang oras na basahin. Ang handwriting sa sobre ay pamilyar, malinis, maingat, at may halong emosyon sa bawat liko ng letra. Galing kay Teresa. Pagkabukas, lumabas ang 6 na pahinang liham. Sinimulan niya ito sa isang simple, ngunit nanginginig na pamagat. Para sa isang panalangin tumawid ng hangganan. Ana, hindi ko na hinintay ang linggo. Hindi na ako makapaghintay. Kailangan ko itong isulat ngayon, habang ang puso ko ay naglalagablab sa isang uri ng kalinawan na matagal ko nang hiniling. Naalala mo ba ang ikalawang liham na ibinahagi mo sa akin, yung bahagi na sinabi ni Papa Leo Rosé na minsan ang biyaya ay hindi dumarating sa paghingi, kundi sa pagsuko? Sinunod ko yon. Hindi agad. Matagal kong pinaglabanan. Pero isang gabi, habang nasa tabi ako ng higaan ng anak kong si Mateo, at pinapanood siyang tulog, hindi ko alam kung bakit, pero bigla ko siyang hinawakan sa noo at sinabi, Panginoon, kung hindi siya gagaling, turuan niyo akong tanggapin ito. Pero kung mayroon pa po kayong biyaya na hindi ko hinihingi, buksan niyo ang pinto. Ana. Kinabukasan, gumising siya na parang ibang bata. Hindi ko agad pinansin. Ayokong umasa. Pero nung gabi rin yon, sinabi ng doktor, may improvement sa mga cell count niya. Hindi pa natin masasabi, pero may posibilidad. At mula noon, araw-araw, may pagbabago. Hindi milagro sa isang iglap. Pero may galaw. May hakbang. At sa bawat hakbang, parang may tinig akong naririnig, ito ay para sa'yo. Hindi ako sigurado kung ito ang biyayang sinasabi ng Papa, o kung ako lang ang umaasa. Pero sa loob ko, sa pinakaloob ko, may nangyaring hindi ko maipaliwanag. Hindi lang si Mateo ang gumaling. Ako rin. Yung puso kong punang pangamba na tunaw. Yung pananampalatayang tinatanggap lang kapag may himala, binuhay muli kahit walang garantiya. Umiyak si Ana habang binabasa ang bawat linya. Hindi dahil sa takot. Hindi dahil sa lungkot. Kundi sa galak na parang inihahain sa kanya ng Diyos mula sa mismong altar ng buhay. Ana, nagdesisyon ako. Kailangan nating ibahagi ito. Hindi para sa mga taong naghahanap ng kagila-gilalas,
kundi para sa mga taong tahimik lang na humihina sa pananampalataya araw-araw. Hindi kailangan ng kamera. Hindi kailangan ng bulaklak. Kailangan lang ng presensya. Kailangan lang ng tinapay. Kailangan lang ng salita. Gusto ko sanang magsimula ng isang maliit na grupo, tayo lang muna. Tayo at sinumang gustong sumama. Walang eksaktong forma. Basta panalangin. Basta Eukaristya. Basta mga salita ni Papa Leo Rossi. At mga karanasan natin. Mga tanong. Mga pagsuko. Mga katahimikan. Ana, sasama ka ba? Teresa. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Ana. Hindi sa bigat ng problema, kundi sa tindi ng liwanag na bumalot sa kanyang kaluluwa. Kinabukasan, tinawagan niya si Teresa. Walang bati. Walang paligoy-ligoy. Sasama ako, agad niyang sinabi. Hindi lang ako sasama. Kasama mo akong maghahanda ng mesa. Ang kanilang unang pagtitipon ay ginanap sa isang maliit na silid sa likod ng simbahan. Wala pang 10 ang dumalo. Isa roon si Lucas, tahimik lang sa sulok, pero dala ang rosaryo at isang piraso ng papel na may kopya ng isa sa mga liham ng Papa. Si Teresa ang nagsalita una. Walang sermon. Walang teolohiya. Isang kwento lang. Kwento ng isang ina. Kwento ng isang puso na muntik ng sumuko, ngunit pinili pa ring maniwala. Sinundan siya ni Ana. At sa bawat salita niya, para bang muling bumubuo ang kanyang boses ng tulay sa pagitan ng langit at lupa. Wala siyang pangaral. Wala siyang paliwanag. Pero ramdam ng lahat, may Diyos na naroroon. Nang matapos ang unang gabi ng panalangin, may isang matandang babae na lumapit. Alam mo, Hija, sabi nito kay Ana, matagal na akong hindi lumalapit sa komunyon. Pero ngayong gabi parang hinahanap ako ni Jesus. Ngumiti si Ana, may luhang nananatili sa gilid ng kanyang mata. Maaaring matagal kanyang hinahanap, Lola, sagot niya. Ngayon lang siya nakahanap ng daan. Sa sumunod na mga linggo, unti-unting dumami ang mga dumadalo. Walang anunsyo. Walang posters. Pero dumarating ang mga tao. Bitbit ang kwento nila. Bitbit ang katahimikan nila. Bitbit ang pag-asang hindi nila alam kung saan manggagaling. At sa bawat pagtitipon, binubuksan nila ang isang liham ni Papa Leo Rossi. Binabasa ito ng buo at pagkatapos, tahimik silang nagdarasal. Minsan may umiiyak. Minsan may natatahimik. Pero palaging may nabubuo. Sa huling bahagi ng isang gabi ng panalangin, binuksan ni Ana ang journal at isinulat. Hindi kailangan ng himala para maniwala. Minsan, kailangan lang ng isang sulat. Isang bulong. Isang ina. Isang anak. Isang komunidad ng mga puso na kahit sugatan, sabay-sabay pa ring lumalapit sa tinapay. At sa altar ng mga simpleng tao, sa gitna ng walang pulisya, walang obispo, at walang taguri, may tunay na simbahan na muling binubuo, hindi sa istruktura, kundi sa pananampalataya. Madaling araw. May ulap pa sa labas ng bintana. Tahimik ang buong bahay, ngunit ang puso ni Ana, parang may mga kampana sa loob, tumutunog ng sunod-sunod, parang ayaw tumigil. Nasa mesa ang liham, may selyo ng Vatikano. Hindi siya makapaniwala nung una. Akala niya ay scam o isang pagkakamaling liham para sa ibang Ana de la Cruz. Ngunit nang basahin niya ang laman, walang duda, personal ang paanyaya. At hindi lang basta paanyaya, kundi panawagan. Sa pangalan ng kanyang kabanalan, Papa Leo Rossi, inaanyayahan ka naming lumahok sa isang pribadong pagtitipon ng mga mananampalatayang nakaranas ng espesyal na paghipon ng Eukaristya. Isang araw ng pananalangin, pakikinig at pagbabahagi sa mismong lungsod ng Roma. Itinatalaga ang pagtitipong ito upang ihanda ang isang pandaigdigang hakbang ng simbahan, ang muling pagbuhay ng pananampalatayang Eukaristiko sa puso ng mga tao. Lucas, Teresa, at 2 miyembro ng kanilang maliit na grupo ang kasama sa imbitasyon. Hindi sila makapaniwala. Wala sa kanila ang propeta. Wala rin namang teologo. Lahat sila ay ordinaryong nilalang, sugatan, naghahanap, nakahawak lamang sa mga salita at tahimik na senyales. At ngayon, tinatawag silang lumipad, hindi para sa pilgrimage, kundi para sa misyon. Paglapag nila sa Roma, malamig ang simoy ng hangin, ngunit mainit ang pagtanggap sa kanila. Isang madre ang sumalubong sa kanila, may pangalan ng grupo sa placard. Eucharistic Witnesses, Invitati del Cor.
Dinala sila sa isang kumbento malapit sa Vatican Walls. Kinabukasan pa ang aktwal na pagtitipon. Ngunit sa bawat sulok ng lungsod, parang may bumubulong, narito kayo hindi bilang bisita, kundi bilang tinawag. Sa gabing iyon, hindi sila makatulog. Si Lucas, nagbasa ng isa sa mga liham ni Papa Leo Racie. Si Teresa, nakatitig lang sa krus sa kwarto. Si Ana, hawak ang journal, sinusulat lang ang isang linya mulit-muli. Bakit ako? Ano ang ibig niyang ipagawa? Kinabukasan, bago magtanghali, pinapasok sila sa isang maliit ngunit napakaputing bulwagan. Lahat ng dumating ay tila pamilyar, bagamat hindi pa nakikita, mga mukha na tinapik ng parehong liwanag, mga matang nakatingin hindi pa taas, kundi pa paloob. Pagkatapos ng ilang sandali ng tahimik na panalangin, bumukas ang pintuan sa kanan. Tumayo ang lahat. Pumasok si Papa Leo Racie. Hindi siya imponente. Hindi rin estrikto. May kababaang loob sa kanyang paglalakad, at mumingiti siya nang dumaan sa tabi ng bawat isa. Pagdating sa gitna, tiningnan niya ang lahat. Huminto sa harap nila. At nagsalita, hindi bilang pinuno, kundi bilang pastol. Kayo na pinili hindi ng posisyon, kundi ng presensya. Kayo na tinawag hindi ng ingay ng mundo, kundi ng katahimikan ng tinapay. Pakinggan niyo ito. Minsan, ang Diyos ay humihina sa mga bibig ng mga simpleng anak. Tahimik ang silid. Bawat salita niya, bumagsak sa dibdib na parang ulan sa basang lupa. Hindi aksidente ang mga naranasan nyo. Ang kababalaghan ay hindi laging para sa kagilagilalas, minsan, ito ay paanyaya. Hindi para sa pansariling kabanalan, kundi para gisingin ang simbahan. Ang Eukaristya ay hindi alaala lamang. Ito'y apoy na muling pinapatay sindi sa bawat puso na handang tanggapin. Tumingin siya kay Ana direkta. Isang titig na hindi nakakabasag ng loob, kundi bumubuo. Isulat mo ang lahat. Lahat. Huwag mong sukatin kung gaano ito ka-espiritual o kapanipaniwala. Isulat mo, sapagkat ang Diyos ay hindi tumitigil sa pagbigkas, ang tao lang ang tumitigil sa pakikinig. At ngayon, kailangan niyang marinig muli. Nanginginig si Ana, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kumpirmasyon. Ang mga alaala ng katahimikan, ng desyerto, ng unang pagkapit sa hostyang dumidikit sa kanyang panlasa, lahat ito ay tila muling bumalik sa isang iglap. Tumango siya. Walang salita. Pero alam niyang iyon na ang kanyang. Sa huling bahagi ng pagtitipon, binigyan sila ng maliit na crucifix na yari sa kahoy mula sa Jerusalem. Simple lang. Walang alahas. Pero sa likod nito may nakaukit. Manatili. Magsalita. Magpatotoo. Pagbalik nila sa Maynila, isang linggo makalipas, hindi na si Ana ang dating Ana. Hindi siya naging mas malakas. Hindi rin siya naging perpekto. Pero nagbago ang kanyang paningin. Hindi na siya naghihintay ng damdamin. Hindi na siya umaasa sa mga senyales. Ngayon, siya na ang nagbibigay tinig sa mga senyales ng iba. Sa unang muling pagtitipon ng kanilang grupo, sinabi niya sa kanila ang utos ng Santo Papa. At kung susulat ako, sabi niya, hindi ito para ipakita na ako'y espesyal. Isusulat ko ito para maalala ng mundo na ang Diyos ay nagsasalita rin sa mga hindi nakikita, sa mga walang boses, sa mga binabaliwala. Tahimik ang lahat. Si Teresa ang unang naglakad palapit. Kung isusulat mo, sasama ako sa pagbasa. Sumunod si Lucas. At ako, sa pagsisiguro na makarating ito sa mga dapat makarinig. At doon, sa pagitan ng papel, panulat, at tinapay, nagsimula ang mas malaking yugto. Hindi na ito lihim. Hindi na ito kababalaghan lang. Isa na itong mensahe. Balik simbahan. Balik init ng araw sa bubong ng San Antonio Parish. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang isang batang tak, kundi bilang isang babae na humawak sa apoy at piniling huwag pakawalan kahit sa panahon ng dilim. Si Ana ay muling tumayo sa harap ng altar, hawak ang kanyang journal, hindi bilang isang lihim, kundi bilang paanyaya. Lumipas na ang ilang buwan mula nang sila'y bumalik mula sa Roma. Sa panahong iyon, naging abala siya sa paglalagay sa papel ng lahat ng kanyang naranasan, ang kanyang pananahimik, ang pagkapit ng hostya sa kanyang panlasa, ang mga sulat ni Papa Leo Racie, ang mga sandaling walang sagot, at ang muling pagtanggap ng liwanag. At ngayon, sinimulan na niya ang isang proyekto, isang maliit na booklet na may pamagat. Sa bawat mumo, mga karaniwang himala. Sa unang pahina, isinulat niya, hindi ako propeta. Hindi rin ako banal.
Isa lamang akong kaluluwang gutom, at sa bawat mumo ng tinapay na naiiwan sa aking dila, narinig ko ang Diyos. At sa bawat katahimikan, naroon din siya. Habang nagsusulat siya sa isang tabi ng simbahan, may mga mata na dumarating, unay isa lang, tapos 2, hanggang maging 5, 10. Tahimik silang umuupo. Ang iba'y nagbabasa ng kanyang mga entry na pinaskil niya sa bulletin board. Ang iba na may nagdadasal habang hawak ang kopya ng sulat ni Papa. Dito po ba si Ate Ana? Tanong ng isang binatilyong halos 16 lang ang edad. Payat, may dalang notebook. Bakit? Tanong ng isang sakristan. May gusto po akong sabihin sa kanya. Habang nagpapahinga si Ana sa harap ng simbahan, lumapit ang binatilyo. Ate, ako po si Gabriel. Ngumiti siya. Magandang hapon, Gabriel. Anong maitutulong ko? Nabasa ko po yung kwento nyo. Yung sastya. Napatingin si Ana, nag-aabang. Na-experience ko rin po. Noong linggo lang. Akala ko nung una, baka tuyo lang ang bibig ko. Pero habang naroroon ako sa altar, habang nakaluhod, bigla kong naisip yung sinabi nyo, minsan, ang katahimikan ang pinakamaingay na paraan ng Diyos para magsalita. At alam ko, hindi yon aksidente. Tahimik si Ana. Sa loob niya, tila may pamilyar na kirot o galak. Anong naramdaman mo, Gabriel? Hindi ko may paliwanag. Hindi parang may apoy. Hindi rin ako umiyak. Pero parang may hawak sa puso ko. Hindi mabigat. Hindi rin magaan. Pero huminga ng malalim si Ana. At anong ginawa mo pagkatapos? Umupo ako sa gilid ng simbahan. At nagsulat. Tulad ng sabi nyo. Hindi ko alam kung para kanino. Pero gusto kong simulan. Ibinuka ni Gabriel ang kanyang notebook. Nakasulat sa unang pahina. Kapag ang Diyos ay hindi marinig, pakinggan mo ang tahimik mong loob. Tinitigan siya ni Ana, mata sa mata. Gabriel, hindi mo alam kung gaano kahalaga yang ginawa mo. Hindi po ba mali? Nasabihin ito kahit hindi ako pari. Hindi ako kilala. Umiling si Ana. Saktong-sakto ka. Mas totoo kapag galing sa mga walang titulo. Ang mga mumo ng Diyos, hindi niya inilalaan sa mga dakila, kundi sa mga gutom. Kinagabihan, dumalo si Ana sa misa. Ang altar na yon ay pinamumunuan ng isang bagong mukha, si Lucas, ngayon ay Diakono Lucas, nakasuot ng puting dalmatiko, ang kanyang tinig ay puno ng paninindigan, ngunit ang puso ay nananatiling kababaang loob. Nabasa ko na ang unang kabanata ng buklet mo, bulong niya kay Ana bago magsimula ang liturhiya. Ayoko sanang ilathala. Parang masyado pa akong hilaw. Lalong kailangang marinig ang mga hilaw. Dahil dyan gumagalaw ang banal na espiritu. Habang nagkukumunyon ang mga tao, lumapit si Gabriel. Napansin ito ni Lucas, at sa halip na siya ang magbigay, inabot niya kay Ana ang hostya. Tinitigan ni Ana si Gabriel. Ang katawan ni Kristo. Amen, sagot ng binatilyo, at habang inilalagay niya ang hostya sa kanyang bibig, muling naganap ang hindi inaasahan. Nanatili ang hostya. Hindi agad natunaw. Napatingin si Gabriel kay Ana. Hindi sa takot, kundi sa pagkamangha. Tahimik. Pareho silang nagkatitigan. Si Ana ay parang lumipat muli sa sarili niyang unang karanasan, ngunit ngayon, hindi para siya ang tumanggap, kundi para saksihan ito sa iba. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Ngunit sa pagitan nila, tila may tinig na umaalingaw-ngaw. Isulat mo ang lahat. Sapagkat marami ang nangangailangan. Sa gabing iyon, tinapos ni Ana ang huling pahina ng kanyang buklet. Sa likod, isinulat niya. Kung isa ka sa mga nakakaramdam na parang wala kang boses, tandaan mong ang Diyos ay madalas nagsisimula sa mga katahimikan. At sa mga katahimikan, lumilitaw ang pinakamatitinding mensahe. Huwag kang matakot magsalita gamit ang iyong tahimik na karanasan. Dahil baka ang damdamin mo ngayon, ang mismong dasal ng iba. At sa pagsara niya ng pabalat, alam niyang ito ay hindi pagtatapos, kundi simula. Balik simbahan. Balik init ng araw sa bubong ng San Antonio Parish. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang isang batang tak, kundi bilang isang babae na humawak sa apoy at piniling huwag pakawalan kahit sa panahon ng dilim. Si Ana ay muling tumayo sa harap ng altar, hawak ang kanyang journal, hindi bilang isang lihim, kundi bilang paanyaya. Lumipas na ang ilang buwan mula nang sila'y bumalik mula sa Roma.
Sa panahong iyon, naging abala siya sa paglalagay sa papel ng lahat ng kanyang naranasan, ang kanyang pananahimik, ang pagkapit ng hostya sa kanyang panlasa, ang mga sulat ni Papa Leo Racie, ang mga sandaling walang sagot, at ang muling pagtanggap ng liwanag. At ngayon, sinimulan na niya ang isang proyekto, isang maliit na booklet na may pamagat. Sa bawat mumo, mga karaniwang himala. Sa unang pahina, isinulat niya, "Hindi ako propeta. Hindi rin ako banal. Isa lamang akong kaluluwang gutom, at sa bawat mumo ng tinapay na naiiwan sa aking dila, narinig ko ang Diyos. At sa bawat katahimikan, naroon din siya." Habang nagsusulat siya sa isang tabi ng simbahan, may mga mata na dumarating, unay isa lang, tapos 2, hanggang maging 5, 10. Tahimik silang umuupo. Ang iba'y nagbabasa ng kanyang mga entry na pinaskil niya sa bulletin board. Ang iba na may nagdadasal habang hawak ang kopya ng sulat ni Papa. "Dito po ba si Ate Ana?" tanong ng isang binatilyong halos 16 lang ang edad. Payat, may dalang notebook. "Bakit?" tanong ng isang sakristan. "May gusto po akong sabihin sa kanya." Habang nagpapahina si Ana sa harap ng simbahan, lumapit ang binatilyo. "Ate, ako po si Gabriel." Ngumiti siya. "Magandang hapon, Gabriel. Anong maitutulong ko?" "Nabasa ko po yung kwento nyo. Yung sastya." Napatingin si Ana, nag-aabang. "Na-experience ko rin po. Noong linggo lang. Akala ko nung una, baka tuyo lang ang bibig ko. Pero habang naroroon ako sa altar, habang nakaluhod, bigla kong naisip yung sinabi nyo, minsan, ang katahimikan ang pinakamainay na paraan ng Diyos para magsalita. At alam ko, hindi yon aksidente." Tahimik si Ana. Sa loob niya, tila may pamilyar na kirot o galak. "Anong naramdaman mo, Gabriel?" "Hindi ko maipaliwanag. Hindi parang may apoy. Hindi rin ako umiyak. Pero parang may hawak sa puso ko. Hindi mabigat. Hindi rin magaan. Pero buo." Huminga ng malalim si Ana. "At anong ginawa mo pagkatapos?" "Umupo ako sa gilid ng simbahan. At nagsulat. Tulad ng sabi nyo. Hindi ko alam kung para kanino. Pero gusto kong simulan." Ibinuka ni Gabriel ang kanyang notebook. Nakasulat sa unang pahina, "Kapag ang Diyos ay hindi marinig, pakinggan mo ang tahimik mong loob." Tinitigan siya ni Ana, mata sa mata. "Gabriel, hindi mo alam kung gaano kahalaga yang ginawa mo. Hindi po ba mali? Nasabihin ito kahit hindi ako pari. Hindi ako kilala." Umiling si Ana. "Saktong-sakto ka. Mas totoo kapag galing sa mga walang titulo. Ang mga mumo ng Diyos, hindi niya inilalaan sa mga dakila, kundi sa mga gutom." Kinagabihan, dumalo si Ana sa misa. Ang altar ngayon ay pinamumunuan ng isang bagong mukha, si Lucas, ngayon ay Diakono Lucas, nakasuot ng puting dalmatiko, ang kanyang tinig ay puno ng paninindigan, ngunit ang puso ay nananatiling kababaang loob. "Nabasa ko na ang unang kabanata ng booklet mo," bulong niya kay Ana bago magsimula ang liturhiya. "Ayoko sanang ilathala. Parang masyado pa akong hilaw. Lalong kailangang marinig ang mga hilaw. Dahil dyan gumagalaw ang banal na espiritu." Habang nagkukumunyon ang mga tao, lumapit si Gabriel. Napansin ito ni Lucas, at sa halip na siya ang magbigay, inabot niya kay Ana ang hostya. Tinitigan ni Ana si Gabriel. "Ang katawan ni Kristo." "Amen," sagot ng binatilyo, at habang inilalagay niya ang hostya sa kanyang bibig, muling naganap ang hindi inaasahan. Nanatili ang hostya. Hindi agad natunaw. Napatingin si Gabriel kay Ana. Hindi sa takot, kundi sa pagkamangha. Tahimik. Pareho silang nagkatitigan. Si Ana ay parang lumipat muli sa sarili niyang unang karanasan, ngunit ngayon, hindi para siya ang tumanggap, kundi para saksihan ito sa iba. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Ngunit sa pagitan nila, tila may tinig na umaalingaw-ngaw. "Isulat mo ang lahat. Sapagkat marami ang nangangailangan." Sa gabing iyon, tinapos ni Ana ang huling pahina ng kanyang booklet. Sa likod, isinulat niya, "Kung isa ka sa mga nakakaramdam na parang wala kang boses, tandaan mong ang Diyos ay madalas nagsisimula sa mga katahimikan. At sa mga katahimikan, lumilitaw ang pinakamatitinding mensahe. Huwag kang matakot magsalita gamit ang iyong tahimik na karanasan. Dahil baka ang damdamin mo ngayon, ang mismong dasal ng iba." At sa pagsara niya ng pabalat, alam niyang ito ay hindi pagtatapos, kundi simula.
Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat ang unang nakaalam.